Kabalbalan ng quad ko mga kabanateros, eto na, bistado. Gagawin na naman natang gagawin butas sa issue ng Bicam blank item. Kaming mga vlogger. At eto nga, masyado silang talagang nagpapakampante at akala nila siguro ay hindi mabibisto yung kanilang kabulastugan na gagawin dyan. So dito may isang interview na kung saan halatado po sa mga congressman na maghihiring lang ho sila na hindi nila pinag-aaralan. Ito yung mga pag-uusapan natin ngayon alam nyo dito masyado na akong dito sa issue na vlogger. Hindi ako sa natatakot alam nyo ang katwiran ko kasi, ang katwiran naming mga banateros, magkakapatid. Hindi kami natatakot sa anumang sabihin na parang papatawag kami, ipapakulong kami. Sa tutusin, sandamakmak yung death threat namin. Yung death threat namin, sandamakmak na. Lalo na sa akin. Kasi ang katwiran namin, wala namang kaming ginawang kasalanan. At wala kaming ibinalitang fake news. Yung nakikita nyo dyan sa thumbnail, kadalasan yung tinatawag dyan ay clickbait para panoorin at para magkaroon ng interes ang mga manonood. Pero depende na lang yan kung nasa video. Kasi merong mga vlogger. Tsaka ito kung usapang clickbait fake news lamang. Mukhang maraming ipapatawag na mga vlogger ng kampe sa administrasyon. Kasi una-unang fake news na ibinalita nila laban sa mga Duterte yung may kabit si VP Sara Duterte. Kasi okay naman sana tong hearing na to. Okay naman, wag lang sanang gawing panakipbutas sa mga issue na dapat nilang karapin. At dapat nandun din yung mga vlogger na nasa panig ng administrasyon. Nandun din dapat kasi kung usapang fake news lamang mas marami sa kanila. Diba hanggang sa nadawit pa nga si John Amores na di umano kabit daw ni VP Sara. So sana ganun ang gawin nila. At eto may isang interview dito sa dalawang congressman na magpapatupad na ipapatawag nga yung mga vloggers at questionin dahil sa Pogo daw. Nung kinalaman kaya namin sa Pogo. Alam niyo, napapaisip ako, vlogger lang kami. Lalo na banateros, vlogger lang kami. Paano kami kukonekta sa Pogo? Kung mayaman na kami at kung konektado kami sa Pogo, di sana ang yaman na namin. Gago! Diba? Dapat ang yaman na namin kasi konektado ka sa Pogo. Tapos ka pa, vlogger ka pa. Hanggang ngayon nangungupahan pa rin ako. Gago! Parang malabo naman ata yun na kaisipan na yung vlogger konektado sa Pogo. Ano yun? So dito sa isang video na papanoorin ho natin, medyo may kabubuhan na naganap. May katangahan hong naganap. Dahil ito yung mahirap hindi muna pinag-aaralan ng Congress bago sila magpatawag ng hearing. Alam naman ho natin na yung kada hearing na yan, pera ng taong bayan ang ginagastos dyan. Hindi naman nila pera. Kung sakali mang pera nila yan, saan galing yung pera na yan? Una, sahod nyo sa Congress, sa aming galing yan. Sa tax namin yan. Sa buwis na binabayaran namin. So kung maghihiring nang hindi man lang pinag-aralan ng gusto, parang ang labo ata. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga. Eto na yung isa sa mga pinanood ko kanina. Yan si Manong Ted, ang isa sa mga iniidolo natin na nag-iisa na lang atang anchor sa balat ng lupa na pinapanindigan niya ang kanyang prinsipyo.
Oo, nag-iisa na lang ata si Manong Ted. Dalawa sila ni Sir Jay Sonsa, pero si Sir Jay Sonsa hindi na aktibo sa pagiging broadcaster or anchor. So dito sa video to in-interview nila. Etong si Dan Fernandez. Dan Fernandez. Hindi Dan Fernandez hindi ganun. Dan Fernandez. Letter P, hindi letter F. Hindi letter Q, ganun hindi. Gago! Biglang kakasuhan na naman ako. Ikaw, namamakyo ka sa vlog. Ay, nako. So, ito panoorin natin. Magandang umaga po, Congressman Dan. Good morning, sir. Ay, good morning, sir. Kated, and Pakinggan nyo maigi yung mga sasabihin ni Dan Fernandez, ha? Pakinggan nyo maigi. kay DJ. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Sa lahat na nakikinig po. Magandang Right, umaga, Kong Dan. Kong Dan, ito pong isasagawa Yes, niyo pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito at anong oras pong simula mamaya ng hearing po ninyo? Yung pong naitaas po na sa atin ng Kongreso ay nakalimutan ko yung resolution pero tatlo po kaming magsasama-sama dito. Mhm. Yung pong public information, Mhm. public information and communication technology, saka yung sa akin pong committee. Basically, ang atin pong itatakal dito, syempre po, dalawang bagay itong parang nagbabanggaan. Kasi nabasa ko, 6 na pong bills pong binigay sa amin at marami pong iba't ibang mga House bill and resolution and also privilege speech po na napadala sa atin. So yung pong sa freedom of expression and also doon sa libel ng mga different content creator na kumbaga deliberate yung kanilang ginagawang creation and dissemination ng ating pong false information. Kasi medyo may boundary, may gray area kung kami nakikita may mga gap. Siguro ito po yung ating pong babalansihin. But of course, hindi lamang po. Sana nga, balanse. Ano nyo daw yung mga gray area, yung mga gap daw yung babalanse. Sana nga, balansehin. Po tayo pumapasok doon sa issue ng mga vloggers na nagsasalita against a certain personality, karapatan po nila yan under the freedom of expression. But of course, Karapatan daw ng mga vlogger na yung kasi yan daw ay sakop ng freedom of expression. So, totoo naman ho yun. Goods dun yung sa sinabi ni Dan. No, so, eto, tuloy pa natin. merong mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasagasa ang mga legitimate mga journalists that No, may nasasagasaan daw ng mga journalists. Sino kaya mga journalists yun? May mga nasasagasaan daw ng mga journalists. So doon, bigay tayo ng komento doon sa mga vlogger na may nasasagasaan ng mga legitimate na mga journalists. Hindi namin kasalanan yun. Totoo yan. Hindi namin kasalanan yun kung nasasagasaan ba ng mga vlogger or nasasapawan ba ng mga vlogger yung mga journalist na yan. Ultimo nga, ito na lang pinakabuhay na ebidensya. Yung nangyari sa KOJC. Diba? Yung nangyari sa KOJC. Bakit yung ibang mga journalist, yung ibang mga media, hindi nila ibinalita yung totoong nangyari doon? At kami na mga nandun, so parang kami pa ang naglalabas ng fake news? Ganun ba yun? Parang lumalabas dito parang kami na nga yung naghatid ng tunay na balita, kami pa yung fake news. Okay, tuloy. are undergoing a certain parang diba kapag meron kayo nilalabas, meron mo rin ito-check, something like that. So we have to balance that. At aside from that, Manong, saka DJ, meron ding mga bills dito na file din po about sa mga digital literacy na kung saan na-educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo na-apektuhan din. No, yan ha. Ulitin natin yung sinabi ni Dan Fernandez. Ulitin natin. Malinaw na malinaw ha. Okay. Pasok.
educate natin yung ating mga kabataan kasi basically Educate natin ang ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo naapektuhan din doon sa mga different yung mga naapektuhan din daw din doon sa mga different content creator. I-explain natin to ng maigi. Sana nga kung sino man yung ipatawag ng mga vlogger dyan sa gaganapin na hearing na yan ng Quadcom, sana i-explain nila to doon sa Congress. Or sana pakinggan ito ng Quadcom. Pakinggan ito ng Congress, yung i-explain ng mga vlogger mapatungkol dito. Ginamit na naman ng katagang kabataan para makakuha na naman tayo na itong hirap dito Kuha na naman tayo ng ng simpatya Kabataan na naman ang narinig ko. Ito, hindi ako galit kay Dan Fernandez pero sana nasa tama. Kaya nga may kami, 'di ba? May kasabihan ng banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. So dito kasi isipin niyo maigi. Sinasabi niya rito is mas naaapektuhan daw ang kabataan sa mga nangyayari sa mga napapanood na content creator, for short vlogger. Ito kasi yan, explain namin sa inyo. Yung kada upload namin sa mga YouTube channel namin, may guidelines po yan. May po yan, parang level 1, level 2. Level 1 pwede sa bata, level 2 hindi pwede sa bata. So kaming mga katulad nito, politics vlogger or mga reactionist or mga reactor, kadalasan inilalagay namin bago namin i-upload ang mga video, doon po nakalagay po doon ay doon sa guidelines, kung hindi ako nabubulol, na hindi pwede sa bata. So hindi pwedeng panoorin ng mga bata. So ngayon, kung may nakapanood na bata, halimbawa ako, nagmumura ako, di ba? Sama-sama ng bunganga ako Gago! Diba? Sama-sama ng bunganga ako, nagmumura ako. Nakakarinig nyo na nga lang kay Kong TV, Gago! Diba? So, yan. Isa yan sa mga hindi pwede mapanood ng bata. Ngayon, sino may kasalanan dito? Vlogger ba o yung kabataan? Walang kasalanan yung vlogger at lalong walang kasalanan yung mga kabataan. Ang may kasalanan dito, yung magulang. Bakit hindi nila nilalagyan ng limitasyon yung mga anak nila na huwag panoorin yung mga content namin? Samantalang dito kay YouTube, may guidelines to. Sumusunod kami sa protocol na anong meron si YouTube. Ngayon, kasalanan nyo yan na parang pinayaan nyo yung mga anak nyo. Pinag-cellphone nyo, halimbawa, mga nasa 8 years old. Naklik yung video namin. Di pasawain nyo yung mga anak nyo na huwag nyo panoorin nyo si Jay Guevara, nagmumura yan. So yun ang maganda. Ngayon dito kasi sa sinasabi ni Dan Fernandez parang nakakabobo naman ata. Hindi nyo man lang pinag-aralan, hindi nyo man lang pinag-usapan muna bago nyo idaan sa hearing na yan. Ano yun? Anong klaseng lahat? Ngayon ito pa isa. Bakit idinadaan sa hearing kung may nalabag man ng yung mga vlogger, sabihin na natin na fake news, kung may fake news naman talagang nangyayari at marami naman talaga, pero sa side ng mga vlogger na hindi DDS yun, di kasuhan nyo, may kaso tayo, may batas tayo, may korte. So sila magdesisyon nun, hindi kayo. Gago! Diba? Yun yung doon yun yung pinaka-point dito. Ngayon dito lumalabas na sinasabi ni Dan Fernandez, unang-una, bukod sa paawa epekto, bukod sa para makakuha ka ng simpatya, lumalabas dito, Dan Fernandez, na hindi nyo pinag-aralan muna yung namin, yung platform namin, kung paano namin i-upload, ibalita yung mga dapat naming ibalita. Hindi namin kasalanan nyo kung mapapanood kami ng kabataan. Kaya nga merong guidelines sa YouTube Ang may nito, kaya eto na lang sa TV. 'Di ba may lumalabas sa TV na paknubay sa mga matatandang ukluban? Ay, sorry.
Mali ata. Mali yung nasabi ko. Ganito, ano pala? Patnubay ang magulang ang kailangan. Diba? Ganon din sa YouTube, meron din ganon. So ngayon, pag nakita mo yung anak mo na nanonood sa video mo, aba, sawayin mo. Alam ka naman kami umaway niyan, hindi nagkaugaga na kami. Hirap na kami dito mag-vlog eh. Diba? Eh dapat ang sasaway niyan yung mga magulang. Kasalanan nila yon na bakit may influensyahan namin yung mga anak nila, eh hindi naman para sa kanila tong video namin. Para to doon sa mga nasa tamang edad na. Eh no, level 1, level 2, level 3. Try mo kaya mag-upload. Hindi, ito. Tignan nyo sa mga cellphone nyo. May makikita kayong plus dyan. Gusto nyo talagang maipakita ko. Kasi yung iPhone 14 1 tera fully paid. Wait lang ha. Ito, ganito. Gusto nyo, tinuturuan pa kayo eh. Ano ba yan? Great, elementary vlogger. Tinuruan kayo. Eto yan. May kita mo dyan. May kita mo dito, may plus. Halimbawa, cellphone, yan, may plus. Hindi yan. Ba't lumabas si Bakit lumabas si tawag dito? Halimbawa, ito. Yan pinroses na. So, i-upload na yan. Lalagyan ko na siya ng title. May 1,000 pa yan sa likod, panis. Yan ito. Yan, kitang-kita mo. So, nandito sa, tanggalin ko nga muna to si Chacha. May kita nyo dyan, meron dyan public, location, select audience, related video, allo video and audio remix. So, marami pa dyan. So, ganito, bago namin i-upload dyan, may lalabas yan dito. Ayan, nakikita mo ba yan? Dan Fernandez. US is made for kid. At meron din, no, is not made for kid. So, napakalinaw, no? May guidelines. So, ibig sabihin, kung ano man yung naapektuhan doon sa bata, di namin kasalanan yun. Kasalanan ng mga magulang nila yun. Kasalanan ng mga magulang nila yun. Bakit? Hawak ba namin ng buhay ng bata na yun? Hawak ba namin na yung isip ng bata? Eh dapat ang nagko-control doon magulang, hindi kami. Dahil kami, sumusunod kami sa guidelines, ewan namin doon sa nanay. Sa tatay o ano pa. Ayan dito kasi, lumalabas kasi dito na parang nagpapaawa effect si Dan Fernandez. Na talagang makaka-perwisyo to, makaka-apekto to sa kabataan. To sa kabataan. Ganito lang yan eh. Yung house hearing, lumalabas din yan sa YouTube. So may guidelines din yan. So, ibig sabihin, yung pinaggagawa nyong medyo hindi kaaya-aya na ngayon lang ginagawa ng mga Congress, karapat-dapat na ba naming isiping mas lalong nakaka-epekto yun or nakaka-impluensya yun sa mga kabataan? Ganun ba? Uhaw ako dun tuloy pa natin dito lumalabas talaga na na hindi muna nila pinag-aralan bago nila gawin to. So mag-aksaya lang kayo ng pera. Kasi nakikita natin, might it be damaging sa kanila, hindi po natin alam pa sa ngayon. Wow! Damaging, may damaging daw sa kabataan. Okay. And that's the reason why we will be inviting doon po sa briefing lahat ng mga stakeholders. Oo, dito nga po sa gagawing hearing ng Tri-Committee, binanggit niyo po kanina, kasama po dyan ang Public Order, Public Information and Communications Technology. Sa unang hearing na mangyayari po mamaya, ipinatawag niyo po yung mga social media platform at may ipinatawag din po kayong mga vloggers. Sino-sino po dadalo sa pagdinig mamaya? Ang alam ko na nag-confirm, yung pong ByteDance ng TikTok. Hindi ko alam yun sa Google Philippines. Meta. Sa Meta Philippines. Tapos, ngayong umaga yun, tweeting lang yun. Tapos, pagdating ng alauna naman po, yung ating pong Department of... May briefing? Ano may briefing? Information and Communication Technology sa DICT.
si Secretary Ivan, DOJ, National Bureau of Investigation, NPC din, inibitahan din po natin, saka yung Cybercrime Investigation and Coordination Center, NPC. Ayan, yun yung mga inibitahan po natin para makita natin, ano ba, saan ba tayo nagkukulang? Ako kasi nakikita ko parang nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli sa mga kanto. Kasi kung titingnan mo yung 10175, klaro naman doon yung pati doon sa content-related offenses, nakalagay naman doon. Hindi lamang siya broad. Uy, naman pala nandun naman pala, ba't tayo yung kasuhan na lang? Ba't kailangan pang hearing? Gago! Di ba? Ba't kailangan hearing? Lang sa malawak. Kaya tingin ko ilalawakan natin yun kasi kung ginawa ito ng 2012, hindi pa uso itong mga content creator na ganito ka-wild, no? Walang regulation. I think palagay ko yung... Tsaka speaking of wild, kung usapang content creator lang, bakit hindi nyo sinisita yung mga content creator na laging naglalabas ng mga dodo? Gago! Yung mga nagtatalbugan ng mga daddy dyan sa Facebook, TikTok, sa YouTube. Eh bakit ayun, ayaw nyo sitahin? Mas wild yun. Yan ang hirap sa atin eh. Ito yung hirap sa atin. No? Pag nabibisto kayo or nahilalahad yung baho nyo or na ipapalabas or nalalaman ng ibang mga Pilipino kung ano yung mga pangit nyong ginawa, eh sasabihan nyo na agad ng ganyan. Sa totoosin, kung wild lamang ang usapan, napakaraming wild na content creator. Malamang sa malamang puro vlogger ng DDS papatawag nyo rito eh. Promise, walang ano rito. Yung siguro kung meron man na mga vlogger ng tawag dito ng na nakapanig sa inyo, ano lang yun, palabas nyo lang. Hindi, kung sakali man na, kasi isipin nyo yun na lang nagtatanggol sa inyo, tapos papatawag nyo pa, kukulong nyo pa or ipapakontem, parang ano naman ata. Diba? Hindi ba kayo na konsensya, iilan na lang nagtatanggol sa inyo. Gago! Yun eh. For example, yung nag-slice ka para marating mo yung narrative mo and what push you, no, para gawin yun. So ito yung mga bagay na dapat natin consider dito sa ating 10175. But considering also yung freedom of expression. So nasaan tayo sa boundary yun? So ako, public order ang aking hawak. So I have to check it out kung talagang nag-a-adhere yung mga ginagawang ito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, kaya na natin, nakaka-relate na po tayo dyan. Wow! Gago! Bakit future generation? Gen Z. Kabataan, bakit yun ang inano? Hindi naman namin, hindi kasalanan ng mga content creator yun. Kaya nga may YouTube ng pangbata eh. So kasalanan ng magulang, hindi namin kasalanan yun. Una, nasasaktan tayo. Pati eventually, nagiging wala na, matigas na yung puso mo. Hindi mo na... Wow, matigas! Kapag ang puso matigas. Ano daw? Hindi mo napapalapit. Yan. Pag ang puso matigas, hindi mo na napapansin. Gago! Ay, ako. Anak ng teteng, huwag matigas ang puso. Bakit kayo nagpapatawag? So, eto pala, kaya pala nila ginagawa to is para sa mga new generation. Sa mga kabataan daw, hindi daw dahil sa kanila. Mamaya may papanoorin pa tayo isang video kay Barbers naman. Hindi kasalanan nyo, kasalanan ng mga magulang yun. Kaya nga may guidelines dito sa YouTube, ano ba naman kayo? But sometimes yung
mga gano'n, nagiging parang katotohanan na. Wow. Ang aking pananaw, no, Hmm. and I want to be clear on this na Dapat lahat ng vlogger patawag nyo. Ilan vlogger sa Pilipinas? Ang dami. Ano nga dyan, yung nang paprank, alam mo yung maraming prank yung hampasin, yung mga prank na parang nagpapanggap na ganito. O yun, pwede pa yun. Pero about reaction, tsaka yung mga yun, naka-ano rin yun naka-guidelines din yun Bawal sa bata yun. O halimbawa, yung hearing sa house hearing. Halimbawa, may nagmura dyan, bigla, ganun. So, hindi ba yun mapapanood ng kabataan? So, hindi ba makaka-impluwensya sa kabataan yun? Diba? Isipin nyo maigi yun, ha? ito, binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous Okay. content na meron. Libelous content pala, di sana kasuhan nyo. Gago! Ba't idadaan nyo pa sa hearing? Napakalabo mo naman kung Fernandez. Idol pa naman ito nung napapanood kita sa ano. Ayoko sabihin, pero napapanood ko siya dati. Pero in fairness, ang kinis ng puwet niya. Gago! Hindi, ano. Hindi kasi, maling-mali kasi talaga to Hindi namin kasalanan yun. Ba't nyo kami sinisisi doon? Talagang penalty naman dyan. Yung mga bata. Because magiging... Mga bata na naman ang sinangkalan. Nung nakaraan, ikokonek ang mga vlogger sa Pogo. Ngayon, ikinonek mga vlogger sa kabataan. Anak ng teteng na yan. Puro na lang kabataan. Sa kanila nito, especially vulnerable yung mga utak nila. Hindi nila alam kung anong katotohanan. Hindi namin kasalanan yun. Gago! Ulit-ulitin ko sa'yo, Congressman Dan Fernandez, may guidelines nga yan. Kung pwede pang bata o hindi. Tsaka, automatic, si YouTube nagbubura ng mga video. So, ito na lang Kung sinasabi nyo, hindi kasi para magkapera sa ganyan, di ba? Mag-upload kami. Pinaghirapan namin ng ilang minuto na magdadaldal dito. Tapos wala din kami kikitain. Diba? Kasi buburahin niya ni YouTube. Pag may lalabag kaming batas kay YouTube, siya mismo nagbubura nun. Automatic yun. Yun yung hindi mo alam. No, ngayon, etong sinasabi mong baka umano sa utak ng kabataan, tumatak yung mga ganito, ganyan. Hindi, ulit-ulitin ko, hindi ho kasalanan ng mga vlogger yun. Kasalanan ng mga magulang yun kung pabaya sila. Kung burara sila sa mga anak nila na kahit ano na lang panoorin dyan sa kanilang mga gadget, kahit Viva Max pa yan, hindi nila kasalanan yun. Ang may kasalanan dyan, yung mga magulang. Dapat gumawa kayo ng hearing na gumawa kayo ng turuan nyo yung mga magulang na iiwas yung mga kabataan na manood sa mga content creator na sinasabi mo makaka-apekto sa utak nila. So dapat inuna mo muna yung mga magulang kasi hawak ba namin yung utak ng mga batang yan? Ano yan, may lalabas ba yan? Halimbawa, putangin na ka, huwag ka manood. Nung nakaraan, sabi nyo, dahil nasisira ang reputasyon nyo, tapos ngayon parang siguro nagbago isip nyo, no? Nagbago isip nyo na, hindi pala dapat ganun. Ito gawin natin para sa kabataan, para makakuha tayong simpatya. Kasi mga vlogger yan. Gago! Loob na ako. Kasi mga vlogger yan, maraming followers, so baka mayari lalo tayo. Baka lang naman. So we have to protect our generation and our public in totality. Oo, may mga balita rin po kasi na yung ilang mga vloggers allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba? Yan, isa pa yan.
Sige, anong reaction mo dyan, Dan? Sa sasagutin dito po sa inyong pagdinig kung sino nga, kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung Dan yung tanong natin kanina kasi nga nagsimula ito during the Kung Quadcom. pinopondohan kami ng Pogo, kilala naman ng Pogo na malaki ang kitaan dyan. So kung pinopondohan kami, ba't pa kami magbablog? Gago! Hirap nun lahat naman diba, yung mga, ako against ako sa Pogo. Ilang beses ko yan. Marami akong video dyan na sinasabi kong against ako sa Pogo. Tapos ngayon parang ang nangyari, vlogger to connect Pogo. Nangyari dun. Meron bang ganun? Hearing, yung pong mga patutsyada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom? Next week pa po yan, yung mga resource person, mga vloggers, tapos invite din tayo ng academe, invite din po tayo ng mga legitimate journalists, at meron po silang mga parameters, meron po silang mga asosasyon na sinusunod, kasi parang ang mga legitimate journalists, bago sila maglabas, siyempre maraming prosesong dinadaanan. Ang problem, Wait lang. Bakit parang ikino-connect nyo ang pagiging journalist sa pagiging vlogger? Magkaiba yun. Ano yan? Porket journalist hindi na nagpe-fake news, we. Kung hindi nagpe-fake news ang journalist, bakit ano yung post kamakailan lang na yung Davao ay matraffic? Tapos yung kinuwang picture, EDSA Guadalupe, na merong MRT. Kailan nagka-MRT sa Davao? At kailan naging magulo sa Davao? Kailan pumunta yung mga pulis doon sa KOJC na wala silang mga barel? Ganyan na lang Philstar, nag-post nung nakaraan, fake news yun. Media yun asan na? Tapos iko-connect, kasi daw may maglabas, bago daw maglabas ang mga vlogger sana, dumaan sa tamang, may proseso kami dito. May proseso dito. Hindi, yung kagustuhan yung proseso, baka iba yun. sa mga vloggers natin, sometimes wala nang ganito. And we need to find out bakit. Di nyo pwedeng kontrolin yan. Kung anong gusto naming sabihin dito, kung halimbawa ikaw naaaktuhan at nalaman namin na talagang isa kang kawatan na congressman sa Kaban ng Bayan, ilalabas namin dito yun. Walang yan ang hirap Ito yung hirap kasi hindi ko nilalahat ang buong mainstream media. May mga mainstream media naman na hanggang ngayon okay pa naman. Siyempre, number 1 dyan ang SMNI. No, talagang yan na lang halos ang naglalabas ng tunay na balita at nangyayaring issue ng Pilipinas. So dito, parang ang lumalabas kasi, parang ang vlogger, fake news, ang media, hindi. Bakit dati may isang media network na nakasuhan dahil sa fake news? Gago! Hindi totoo, merong ganun. Tsaka ito, ang journalist, una-una, may lisensya. Ba't sa vlogger may lisensya ba? Ang lisensya namin dito, tapang. Yun lang, yung tapang lang namin lisensya namin. Ibahin nyo, hindi magkaparehas yun. Yun nga, kung sinasabi mo na pinabayaran. Kaya meron din nag-file So ibig sabihin, pinagbibintangan nyo yung mga mga vlogger pwede kayo magsampa pala ng kaso niyan. Kung sino man yung mga vlogger na ipapatawag ng Quadcom or ng hearing ng House of Representative, magsampa pala kayo ng kaso. Kasi dito pala, ang nangyayari pala dito, parang pinagbibintangan kayo ng House of Representative
na pinabayaran kayo, lalo na ng Pogo. Ano yan? Nakakasira ng dignidad yan. Oo, halimbawa man na, paano? Eto, ako hindi ako pabor sa Pogo. Pinatawag ako dyan. Tinanong ako about sa binabayaran ba ako hindi. Bakit? Paglabas ko ba malinis pa rin ako tignan ng ibang tao? Yung mga iilan na naniniwala sa inyo, ganun. Sa tingin nyo ba dyan sa hearing, sa samahan nyo dyan sa hearing, magiging huhusgahan kami malamang. Baka nga kayo pa mismo manghusga sa amin eh. I think House Bill number 111. Uy naman pala eh. Meron naman pala ba tayo nyo kasuhan? Halimbawa, isang vlogger nagpakalat ng kunwari may tutot si ganito. Kita yung mukha, may identity, may details kung anong pagkatao, ganun. Hindi yung nakamaskara or nakagtatago sa or voice over, ganun. Diba, sakop ng yun, cyber libel. Ba't ayaw nyo na lang kaso? Ba't kailangan pa sa hearing? At ayun, something like that na criminalize na po yung operation ng troll farms. Kaya nga troll eh. Ang gulo. Hindi na troll farm. Kaya nga troll. Hindi kami troll. Hindi, ayun na nga, yung deliberate creation ng kanilang dissemination of false information. And malaman din po natin sa mga troll farms. Kasi ang hirap eh. Pagdating sa mga politiko, mababayaran para masira yung politiko. Tapos yung mga negosyo para masira, gagamitin din yung mga troll farms. So, ito siguro yung isa sa mga kulang. Akala ko ba sa kabataan? Ba't ngayon napunta na sa mga politiko? Liwanag na sinabi ni Dan dito. Kasi yan ng kanilang dissemination of information, malaman din po natin, sumobra ata. Malaman din po natin mga troll babayaran para masira yung politiko. Tapos yung mga negosyo para masira. Masira yung mga politiko, mga negosyo daw ng mga politiko. Kanina akala ko sa kabataan. Tapos ngayon sa politiko pala. Gago! Troll farms. So, ito siguro yung isa sa mga kulang doon sa 10175. May mga kayo, IT? Yung mga pages na walang pagkakilanlan na nagpapakalat ng mga fake news. Lalo na yung nagsasabing drug lord ng mga Duterte. Total, yan naman, diba, sinabi naman ni Dan Fernandez eh. So bakit tayo nyo ipatrace yung mga account nun? Tapos yun ang ipatawag nyo dyan? Again and again, we have to consider yung po tinatawag po natin freedom of expression. So bistado na, no? So lumalabas na ang pinapangalang hindi sa kabataan, hindi sa politiko at mga negosyo ng mga politiko. So dito naman tayo kay Barbers. Asan yan? Pasok Barbers. Yan. Ito panoorin natin. 61%. Basahin natin yung page ha. Content ng mga vlogger na nagkakalat ng fake news. Masusugpo ba ng Congress? Ito ay balita at dito ay ni pinakamagaling sa Congress, pinakamatalino, pinakamaalalahanin pagdating sa bayan, isa sa mga pinaka totoong nagmamahal sa bayan. Walang iba kundi si Congressman Ace Barber. Eto, 61% daw. Ito na naman tayo sa survey. Gago! Ito na naman tayo sa survey, guys. Paano kaya ito? Survey 61%. Sige, paniwalaan na nga natin. Paniwalaan na natin, no? Sige. 60% sa mga na-survey
aprobado po yung ginagawa ng Quad Committee, no? So ito naman yung extreme ng is yung on the other end nga of the spectrum, kung ito nirereklamo niyo yung mga bumabati ko sa inyo, meron naman na ang majority naman 61% approve of what you're doing. Let me be clear, Ali, no? Hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Wait! Gago! Ano yung sinabi ni Dan Fernandez? Ang gulo nyo. Ang gulo. Ang gulo. Ang nirereklamo po natin, kasama ng milyong-milyong Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue. Wala hong problema, mag-criticize. Halimbawa, peking issue, kanino? Kaninong peking issue nalin? Sa Bycam? Sa Bycam report na may blanco? Sa Pogo na naman. Sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nila kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso. Wala akong problema yon. 24 oras, 365 days in a year. Pwede ho nilang gawin yon. Pero yung magpakalat ka ng fake news, hindi naman, wala namang basihan. Halimbawa, no? I'm just using the issue that was thrown at me, no? Ako'y tinawag na drug lord, no? Tayong dalawa lang naman. Yun, halimbawa sa ganun, pwede talaga yun. Kung ngayon, kung halimbawa nga na ganun nga, si Ace Barber tinawag na drug lord. So, kasuhan. Ba't idadan sa hearing? May batas tayo, may korte tayo. So, anong purpose? Ito ang pinagtataka ko dito. Ayoko din sa fake news. Ang akin lang, anong purpose nitong hearing? Kasi eto naman kasi, pera ng taong bayan yung ginagastos dyan. Buti sana kung 100 pesos lang yan kada hearing. Kaso yung kada hearing na yan, milyones yan. So, tapos sasayangin nyo lang sa mga vlogger. Buti sana kung lahat ng mga vlogger papatawag nyo. Pati yung vlogger na mga kampi sa inyo. Paano naman niya? Katulad yan, si Sara Duterte, kabit si John Amores. O sabi ng mga vlogger yun, sa kabila, mga Marcos vloggers, mga Romualdez vloggers, mga pro-administration vloggers. So anong tawag doon? Sana patawag niyo rin yan. Nag-uusap Ali at si Pat, no? Tatlo lang naman tayo. Gusto ko sana kayong tanungin, kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? Oo. So alam mo kami... Oo daw. Loko din yung si Mama So to, di ba? Nakalimutan ko yung pangalan. Sabi, oo. Drug lord. Okay, tama yung journalist nagsabing oo daw. Gago! Nakakatawa. Nagtanong pa si Barbers tapos yung sagot, oo. Ang hirap nito guys. Oo. Kayo, tatanungin ko kayo. Kayo ba naniniwala na drug lord ako? Sabi naman ng jury, oo. Okay, tuloy. Kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? Oo. So alam mo kami, kasi nga, alam mo ba, wala po kaming hinahabol. Wala po kaming attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Bagkus, gusto pa namin palakasin ito. Wow! Pero, kaya pala may isang congressman na kinasuhan si Banat Bay. Dahil dyan sa freedom of expression. Gago! Alam mo ba yun? Si Banat Bay, ito video. So sinasabi dun sa video na ganito si Saldico. Si Banat Bay nag-reaction dun sa video. So ang ginawa niya is, parte po yun ng freedom of expression. So, saan yung sinasabi nyo dun, Ace Barber?
Ano yun? Dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, no? Meron pong Totoo naman yun. Sana, hindi vlogger pinatawag nyo, mga media. Gago! Media dapat, kasi kadalasan ngayon media na yung may fake news. Hindi ko nilalat ha. Bato-bato sa langit, tamaan ka, magkabukol ka sana. Gago! Pero dapat media ang pinapatawag nyo, hindi vlogger. Kaso, tas narinig pa namin katulad nun sa tinanong nga ni Chacha, ni DJ Chacha na parang tatanungin nyo sila kung sila ba ay binabayaran ng Pogo. Pinupondohan ng Pogo. So ang gulo eh. Tapos sasabihin mo, hindi para sa inyo. Kakasabi lang ni Dan Fernandez na katulad yan, yung mga politiko sinisiraan. Yung mga negosyo, ganyan. Tayo dyan. kita nga disiplina sa atin. Pag about sa mga ganon, yung sinasabi ni Ace Barbers na parang katulad niya, yung naghalimbawa siya kanina na katulad ko, tinawag akong Drago Lord. Tapos nilabas sa YouTube, pangit nga naman yun. Oo, talagang may kaso yun. Ngayon, ang tawag dito is bakit ayaw kasuhan ni Ace Barbers or ng ibang mga politiko na tinawag mo kung nagpakalat ka ng fake news na ako ay may kabit. Nagpakalat ka ng fake news na ako ay adik. Nagpakalat ka ng fake news na ako ay bading. O tsurarat. Ay, sorry. Ganon. Pakalat ka ng fake news na hindi ako kagwapuhan. Ganon. Bakit ayaw niyong kasuhan? Yun yung punto dun. Ba't ayaw niyong kasuhan? May batas naman tayo. May korte tayo. May Korte Suprema tayo na sila dapat magdesisyon. Kung yun ba ay karapat dapat mong makasuhan sa ganong gawain. Ba't kailangan pa idaan sa hearing? Nagagastusan ng milyon at pera ng taong bayan, sayang yun. At ang pinakamalupit pa dito, i-connect sa Pogo. Ngayon ko lang narinig na ang Pogo ay nagpupondo sa mga vlogger. At ang masakit kasi dito, konektado na naman sa mga Duterte to. No, konektado sa mga Duterte. Pustahan tayo bandang uli. Sa Duterte pa rin mapupunta to. Sa Duterte pa rin mapupunta to lahat ng issue na to. At alam din naman natin na ito ay isa lamang propaganda para dapat ang pinag-uusapan nyo yung blankong Ito suggestion ko sa House of Representatives Congressman Ace Barber and John Fernandez. Dapat ang mini-hearing nyo yung yung about sa tawag dito, yung about sa BICAM. BICAM report the blank item. Pero bakit hindi nyo hindi nyo napag-isipan na questionin? Bakit kaya bakit? Tanong lang. Tatanong lang naman Hindi naman siguro masama magtanong. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos. Tangina, kung ganun lang din naman. Tuloy na. Pamura ako, sorry. Gago! Mura, dalawang dalawang sentimento. Wow, lalim na. Kapag ang sinabi, putang ina ka, ganun. Yun, medyo pwedeng talagang pangit yun. Pero yung kasi iba-iba mura, tanga, bobo, gago, hindi mura yun. Hindi mura yun, promise. Walang hindi mura, pero yung putang ina ka, ganyan. Yudi puta ka, ganun. Basta may ka, pwede yun. Pero yung ibig sabihin, yung sinasabi yung wag ituro sa kabataan yung pagmumura. Minsan nga yung ultimong 3 years old nga, nagminumura yung nanay nila Tsaka ito, ulitin ko. Kasi kanina kay Dan Fernandez ko sinabi ito, ulitin ko, Congressman Ace Barber. Ang YouTube, lalo na dito sa YouTube, ewan ko lang sa Facebook, wala ako sa Facebook. Ang YouTube may community guidelines. Na kung saan, etong video ba ay pwede ba sa kabataan? At etong video ba ay bawal sa kabataan? O etong video ay nararapat lamang sa matatanda? O etong video ay nararapat lamang sa kabataan?
So maraming ano yan. So katulad ito, itong upload ko sa iyo, sa inyong dalawa ni Dan Fernandez, ano to, upload ito, hindi to akma para sa kabataan. Ngayon, sino ang kailangan sisihin dito? Ang mga magulang. Bakit nila hinahayaan yung mga kanilang mga kabataan, kanilang mga anak na manood sa mga ganitong content? Yun eh. So dapat ang inuna nyo yung mga magulang, hindi mga vlogger. Puro na no? Kanina, nako, ano ba yan? Kabataan. Ano na, haba na pala ng oras ko ah. Okay. Dahil alam po natin, yung mga anak at mga apo natin, meron pong access sa social media. Ngayon, kung kayo ipapayag. May access sa social media. Hindi pa rin namin kasalanan yun. Hindi totoo, hindi kasalanan ng mga vlogger yun. Kasalanan ng mga magulang yun. Alam nyo, ayaw nyo palang matutunan ng mga kabataan na magmura or maimpluwensyahan ng mga vlogger sa pagmumura or sa mga anumang gawain na hindi angkop sa kabataan, wag nyong paggamitin ng gadget yung mga bata. At talagang impluwensyahan sila ng magulang at turuan sila na, hoy, anak, wag mong panoorin yan. Hindi yan akma sa'yo. Hindi yan po pwede sa'yo yung video na yan. Di sana mas maganda, diba? Di sana mas maganda, mas tawag dito, sila naman talaga dapat ang magpatnubay niyan. Kaya nga sa, diba, sa TV, patnubay ng magulang ang kailangan. So, asan na yun? Asan na yung salitang yun? Isipin nyo maigi yun. O, baka magalit kayo, Ace Barber, congressman. Ako nagtuturo lamang ha. Kasi parang hindi nyo muna kasi inalam yung mga guidelines ng Facebook, ng TikTok, ng YouTube. Halimbawa man, may mga vlogger kayong patawag na nakapokus lang sa YouTube, medyo kayo dito kasi may guidelines dito. Ngayon, kung siguro dahil sa inyo, dahil minumura namin kayo minsan, or namumura kayo ng mga vlogger, ang ano talaga niyan, ang pinakatugmang salita dyan, ang nagpapatawag ay kayo po. Dahil po sa nasasaktan kayo sa ito na lang, Ace Barber. Yung ginawa mo kay Grijaldo, yung naghahamon ka na, ipatawag mo yung mga kakampi mo. Ngayon, labas yung tapang mo dito. Ngayon, gumawa ako ng reaction. Ace Barber, na wala ang pagiging professional. Ngayon, sagutin mo ako, isa bang ginagawa ba ng isang professional yung mga ganong gawa? Hindi ba hindi? Ito yun. Ginagawa ba ng kabataan yung mga ganong gawain? Hindi. Never. Diba? Ay, kabat-bat kabataan. Kalito na ako, minum lang ako kape ayun yung ito yung pinaka dito pag hindi kasi natin in-explain na katulad niyan pero hindi ko naman alam kung pati ako papatawag niyo, pero kung sakaling patawag niyo ako, sasagutin ko kayo dyan na may community guidelines so kami. Kasalanan mo ng mga magulang yun kung nanonood sila sa mga video namin. At yun naman yung totoo naman talaga doon Hindi namin kasalanan yun. Na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news. No, tututo daw ng kasalanan nga ng magulang yun. Hindi sana pinatawag nyo dyan sa hearing lahat ng magulang dito sa Pilipinas. Dapat ganun. Mga magulang ng mga kabataan. Ay, lako po. Ayaw ko. Ang hirap naman paliwanagan ito mga to. Alam nyo, Congress? Ayaw na magsalita Guys, ayoko nang tapusin ha. Kasi pag
yung kay Dan tsaka sa kanya, halos iisa lang. No? Halos iisa lang ho ng tamang sagot ho doon. Oh, ngayon, kung yun pala yung gusto nyong gawin, dapat inunan nyo na turuan ang mga magulang. Mga magulang, huwag nyo pong hayaan ang mga anak nyo na gumamit ng gadget at manood sa mga ganitong vlogger na nagmumura. Ako tulad yan, palamura, Kong TV. Ako, isali pa rin ako dun. Maraming mga vlogger na nagmumura in the way of comedy. Wow, English. English yun. Narinig nyo ba yun? Hayop kayo. Si Malupiton, Kolokoy hindi ko, mga idol ko yan, hindi ko tinuturo na patawag nyo sila. Pero yung pagmumura kasi ano yan expression. Pero yung katangahan, hindi expression yan. At lalong hindi inaaraw-araw yan, ha? So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Comment nyo dyan kung anong gusto nyo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.